Yun, kalalabas natin sa trabaho. At magsaing po tayo ngayon dito. Saingan natin. Ngayon po ay mainit ang panahon, tapos biglang parang uulan. Hindi maintindihan, minsan uulan, minsan iinit. Kaya po laging panis po yung sinaing. Kaya ito ang technique natin, lagyan natin ang suka konti. Yan, konti lang. Stack pa natin. Ano po yan? Effective po yan para hindi mapanis agad yung kanin. Naabot ng dalawang ulam naman po yung ating hahagilapin kung anong ulam ang ating lulutuin. Namimiss ko yung salmon, yung kulay pink o minsan orange yung kanyang laman na isda. Pero wala po rito akong makita. Pero mag-search po ako sa titingin tayo. So lalabas po ako. Tapos mamaya, anuhin po yung mga nilabhan ko. Yung mga damit na naukay natin, na dumpster. So tara po, samahan nyo ako, ikot-ikot tayo para makakita ng ulam kung ano mabibiling ulam. Sakay po ako dito sa motor ngayon at naghanap ako ng PX Smart at nakakita ako sa Google Map. May mga 9 minutes po yung biyahe natin. Pupunta tayo at maghanap po tayo doon ng ulam. Baka may salmon po doon at kung ano po makita natin. So may mga bibilihin din po ako. Tara po, yan, malapit na po tayo. 1 minute na lang. Yan, dito na po tayo ngayon sa ito na po yata yung PX Smart. Pero iba yung tatak niya. Ito nga, PX Smart lahat pala ito. Malaki po pala ito. Yan. PX Smart. Palaki kala ko pala doon sa kabila. Ito pala yan. Parking lang tayo dito sa tapat. At i-ano natin yung helmet. Baka matumba po yung helmet. Baka disgrasya naman. Pasok po tayo. Tingnan natin kung anong itsura ng PX Smart dito. Ito lang po ito sa may malapit po sa may Hori Station. Train station. Kuha tayo ng basket syempre. Parang mamimili. Ayan, pasok tayo, welcome. Pala rin po. Mga apple din sila. 99, avocado 49. Tayo din sa mga gulay-gulay. 7, lemon. Medyo malayo nga lang po ito doon sa amin. Yung mga gulay po, apple 99, tatlo. Marami tayong pagpipilian dito. Ito mga karne. May mga mahal po dito ang karne. Ito na kasi 102. Lagi pong doble ang presyo niyan. Pag 87 nasa 160 na yan. Ito yung sasabi ko ng salmon. Mahal dito yung mga mahal po pala dito kaysa doon sa supermarket namin. 说鸡腿，这鸡腿189元，我也是特卖中。 Hanap natin. 说鸡腿，这鸡腿189元，我也是特卖中。 May ulo na siya. 46 sisig na sa bawah natin. Natin ito isa para mas maganda-ganda ito isa. 46 parehas. Ito na po, kunin po natin ito. Kaya kunin po natin itong isang ito. Meron po siyang ulo. Tapos meron siyang mga buntot. May mga laman din naman siya. Kunin natin. Ang 46. Naka 300 po. Salmon. Dito na tayo sa Yakult. Yung Yakult po dito, 5 piraso ay 72. Sa 140 po sa piso. 6 na piraso. Yakult. Mas mura dyan sa atin. 35 lang yata dyan o 65. 65 lang po yata dyan. Dito po 140 sa piso. 5 piraso. Dito po sa estasyon ng mga toothpaste. So may Sensodyne dito. Napakamahal po ng Sensodyne dito. 405 nasa 800. Yung nabili kong Sensodyne, ano yata? Ano lang yata yun. Ay nasa 200 din. Supermarket. May mga PK din palang Sensodyne po. Walang bula. Hindi na bula siya. Ito 170. And dapot po ako ng mouthwash. Kailangan natin yan. Yan, dito po ako sa estasyon ng yung naalala ko lang, yung nag-comment sa akin, sa nag-message si Ma'am Australia ba yan? Basta nasa Japan siya at naghahanap daw siya nung paborito namin, lagi namin kinakain. Yung ganito yun kinakain namin. PT1 tatlo. Sarap po ito. Halo-halo na siya, mga beans siya. Okinawa, brown sugar, galing po sa Japan. Okinawa. So hindi daw niya makita sa Japan. Yan po, Okinawa. Meron siyang mga beans, iba-iba, merong oatmeal, mga buto-buto. Napakasarap po siya. Para pang sundalo. Mayroon na po siyang kutsara sa loob. Yung takip niya may kutsara na. Lahat yan may kutsara na. Yan, i-try ko naman po ito isa. Mukhang masarap ito. I-try ko po. Ito lang nabibili natin.
Tapos kahanap tayo ng panlok dyan sa salmon. Nakakita po ako rito ng talbos ng kamote. Ayan. 25 lang po. Dati yung 43. Ba't kinail na nila ito? Siguro hapon na. Kasi yun dito mayroon pa po dito mga kamote. Ayan na. 43 pa rin siya. Medyo nakasale na. Pero hindi pa naman siya lanta. Kunin ko yung medyo kukunti. Yan. Ito po. Okay ito. Kukunti. Pwede na po yan. Kahit ano. Lagyan natin itong mushroom. Diba? Mushroom na tayo. Mayroon tayong mushroom at may salmon. Yan, plastic na natin. Pa-plastic natin. Mabayaran natin dito. Salmon. 300. Buong 347啊。 Thank you. Yan, nakapamili na po tayo at palabas na tayo. So magluluto na po tayo. Ang yung motor natin. Ito lang po yung ating ulam. Miss kasi natin yung ganito sa Pinas kasi nag-ulam sila sayon. Ito natin yung nag-ulam po sila sayon. Mag-ulam din tayo. Nakakamiss kasi yung salmon. 1 year ko nang hindi natitikman. Ito lang po yan sa PX Mart. Yan. Wala kasi doon po sa amin. Yung mga ganyan-ganyan salmon, wala po doon. Marami doon, mga manok-panok. Kaya medyo malayo-layo rin to. Pinuntahan natin. Uwi na tayo kanina pero nakadaan tayo dito sa night market. Napakarami po rito ang tao pala. Maraming dami pong tao. Malaki pong night market to. Malapit lang dito sa PX Mart. At park muna tayo, tapos gala-gala muna tayo. Yan, park natin din sa Katie. Katabi ng WC. Para tandaan natin kasi malaki po ito eh. Baka hindi natin makita mamaya. So tara po, CR muna ako bago gala-gala. Yan, solo lang po tayo ngayon. Gala-gala tayo mag-isa. Napadaan lang biglaan. So, pakita ko po sa inyo yung Taiwan. Yung mga night market dito sa Taiwan. Para rin itong mga birds. 300 isa. 300 isang piraso. Mga po, lovebirds, mga kulong sila pero naghahalikan. 650 yung ganito. Bawal daw ang camera. Bawal ang camera. Nakita ko may camera. May mga meatball meat. Matatamis po ito. Ito naman siya. Yung mga beef. Parang siya, yung pinatagal. Ihaw. Parang asarap eh. Iihaw muna. Diba? Tingin tayo dito. Dito may malaking ng baka po, balat oh. Lechon, yung lechon nila oh. Lechon. Ihaw. 150 ang isang Ay, 150 oh. 150. 200 per grams po yan. Ay, isang gram siguro 150. Dito naman. Kalamatis. Malaki po itong ikutin natin bago ako umuwi. Ayan, mga goldfish. Nag-request pala yung isa nating inaano siya. Nahuli. Yung mga bayad. Sisimain mo. Mga tartel oh. Ihaw. Yung mga tartel dito para hulihin mo lang. Tapos bababayad ka ng 150, nasa 300 sa NT. May oras po siguro. Ito mga laruan naman dito. Ayan. Ipon oh. Dito yung mga binabato-bato. Oh. Ayun, baril na. Parang gusto kong bumaril ah. Parang gusto kong bumaril. Hello, ni hao.
Parang gusto kong bumaril kaso baka ibang tamahan ko. Ito mga bingguhan naman po rito. Bingguhan. Ay, punching ko. Totoong aso pala yun. So, wala masyado po nagagala ngayon kasi ano pa ngayon, Wednesday pa lang. Parang gusto kong maglaro. Nihaw. Yan. Tayo ng ilaw tayo. Tapos may copyright dun. Hello. Natin po yan. Wala. For mga ano po dito, mga games naman dito. Yan, kung nakikita nyo lang sa YouTube, mga 200, 100. Mga ganito lang. Hello. 300. Nakakuha nyo mga laro-laroan lang. Bili sila ate oh. Ate, 100块。 Lobster, 50. Ano po naman dito? 100. Aquarium, pang aquarium to. Yung mga pang aquarium po. Ay, iihaw pala ron. Iihaw. Hello. Iihaw-ihaw lang doon. Mga kinakain din. Hipon-hipon, yung mga native to. Yan, totoong hipon. Ayan o. Ang isang piraso, 50. 50 isa. Masubukan nga mga minsan yan. Ihaw-ihaw sila doon. Doon naman, mga buo-buuhin, mga ganyan-ganyan. Ito yung mga bata, oh. Tapos si Sayon, dadalhin ko pala rito sa Sayon pag magbakasyon siya. Ayan, oh. Pronto, oh. May bingwit-bingwit. Mga bata-bata rito naman, laro. Sa gilid po pala, sa mga gilid mga bata-bata. So dito tayo, tingin tayo rito. Saan tayo? Dito naman sa ikalwa. Kainan dito. Kainan naman dito sa gitna. Kainan dito sa gitna. So bihira po dito ang vlogger dito. Content creator. Tingnan natin kung ano inaano dito. Hot cake. Ito naman, matatamis to. Parang sarap ito, 100 lang oh. 80 pato. Parang kapsa po siya. Calamares. Wagyu oh. Wagyu po. Ito mga pusit dito. Galing naman dito sa man. Dumadami pa rin tao. Ito mga prutas-prutas. Lewat kanan, ang daming tao. Ano naman to? Ihaw. Mga masong-masong rito, mga sabaw-sabaw po rito. Ihaw-ihaw. So, sa sunod po tayo ano dyan, masyal-masyal. Kasama natin yung misis natin. Kaya, kung naiinitan naman kayo, ice cream. Donut. Ito naman donut. Ano kaya ito? 110 po ang siguro masarap yan. May bumibili eh. Ito po yung pinakang ano nila dito. Yung sa atin ay dito may batchang ang tawag dito. Napakasarap po niyan. May itlog na pula. Merong ano po siya. Basta may faster sa ating matawagin. 40. Ito yung pinaka namin kay Lupa niya. Nakakabusog po. Ihaw. So parang ano lang, paruta po dito. Paruta. Sarap yun. Paruta.
Yan, isa tayo. Papakita ko lang sa'yo, madalian. Ito man na, ano to? Ano siya, yung parang kabibi. Ihaw nila. Mustard and pepper. Kalimutan ko na, nasa dila ako. Lawak po pala nito. Ito yung masarap na longganisa. Mga fried naman dito. Fried cheese. Sana tayo. So wala tayong kasama kaya dire-diretso lang tayo. Dito po mga kain naman dito, mga sabaw-sabaw, shabu-shabu. Yan, mga atay. Atay, tokwa. Tabatal nihaw. Ito lang. So mahilig po sila dito sa mga manok-manok. Dito naman baka. Ayan, mga 170. Beef. Chicken. Pambata. Little turtle. Ayan. So ano kaya to? Para pagpunta Lisayon, alam na. Turtle yung pinaka-design ng ano niya, bread. Yung kaliwat kanan. Dito naman mga ulam-ulam, mga pretis pa. Bina tayo, pero magluluto pa tayo. Ito mga pato-pato naman dito. Ang basurahan. Parang hindi ko ma-ikot to. Hindi na siguro ako na makakain namin ni Papa Ryan. Hilig nila sa pato. Ito pa mga ulo-ulo ng pato. Dito sa lugar na to, puro pato. Napansin ko po kasi dito sa Taiwan, pinakang parang masasarawan sila sa pato. Lagi silang pato ng pato. Lamares. Mani. May mani rin dito. Tapos meron beef. Kala nyo kayo lang may mani eh. So malapit na po tayo. Ito. Gala-gala. Naikot na natin. Kita naman tayo. Yan, dito sa ikalwa naman. Ako yung ano, namimiss ko. Yung sa ilog dati, ang dami nito sa ilog. Ngayon wala na. Yan, gala-gala ko lang po kayo rito. $75. Chipay yung sinasabi. 90 lang. Chipay, ang laki niya. Chipay. Yan po yung sikat dito sa Taiwan. Napakalaki niyan. Busog na busog ka. Isa ka lang. 90 lang. Milkshake dito. Juice. Mga tulya naman dito. Ihaw. Papaihaw natin dito. Ayan, mga tulya. Ihaw. Mga beef naman dito. Presya. Wagyu. Hindi ko maintindihan sila. Hindi na nila ako maintindihan. Mga naglilibang din dito. Oh. Magaling. Marin naman dito. So, agaw attention po ako rito. Pinipilahan po dito. Napakasarap siguro nito. Pila sila. Ibig sabihin, napakasarap yan. Pag ganyan. Yan siya. Parang style lumi. Malapot siya na parang ano siya, malagkit. Dito naman tayo. Dito mga pansit-pansit naman. Wow. Yan, dito naman po ay itlog ng pugo. Yan. Ihaw nila.
60. So, titikman natin itlog ng pugo. Curious lang tayo. Dito muna tayo. Tingin tayo. Kaming nabili dito. Bili rin tayo. Ayan. Itlog pugo. Itlog pugo siya. Bili tayo. 60. 60.一个多少？no. 不管你自己3只， Yeah, okay. 那你要加什么？ Hindi natin alam kung magkano. 你三支千蚊我都掉诶。 Kano kaya yan? 啊， How 大。 much? Yeah, so, 要不要？ plastic natin. 哦，找你这个。 Hindi natin maintindihan. Okay. Ano pala siya? 60 nga. 60. Ishi. Titikman natin dito. Puri nito. Ano pala? Pwede pala to. Sa Pilipinas po, pwede siguro to. Lasang itlog din. Isa pa lang ganito 20, 4 na peraso. Pwede na. Balik mo na sa 120. 12 perasong pugo, 120 sa piso. Yan, kauubos lang natin. At may nadaan tayo dito mga Turkish yata dito. Mga Arab to. Saan ba ang lugar to? Parang ano sila, mga Turkish. Yan, at nagtanong tayo dito kay Madam at Indian food pala ito. Kala ko Turkey. Indian food siya. Muslim ano na country kasi mga naka ano sila, nakaabaya. So nauhaw ako doon sa inano ko. Nauhaw ako doon sa ininom ko. So tingin tayo dito ng inumin, magkano. Watermelon dito. So, inom tayo ng watermelon. How much? How much one? Tiga to tao. 一个40。我有朋友。 Kasi, ano lang pala? 40 lang. 40 na. May watermelon ka no. Nawaho tayo. 40 lang. Hi. Ate. Hi. At tingin sa atin. Punta tayo sa motor natin. At tayo pauwi na. Nagluluto pa tayo ng ano natin, salmon. Nagmerienda lang tayo. So, kasi paparayan kung ano siya. Kung nakakain na. Pero magluluto tayo. Kung nakakain na siya pambukas. Kinain ko lang po dito sa night market ay ano, yung itlog pugo. Na curious lang ako kung ano lasa. Pero parang lasang itlog din. Watermelon. Yung press na watermelon. So, puro pong watermelon. Yan, tambay-tambay muna tayo. Ubusin muna natin itong juice natin. Medyo mauhaw. Pauwi na po tayo. Nakasakay na tayo kay Katie. So, ang biyahe po natin mga 15 minutes pa. Dito na po tayo ngayon sa bahay at ito yung napamili ko, yung salmon, tapos yung mushroom, tapos yung kamote. Ito lang. Yan. Sa itong mouthwash. Tapos maghiwa na po tayo ng rekado sa bawa natin. At si Papa Ryan po ay pupunta daw night market. Nagkasalisi kami. So, papunta po siya doon. Yan, maghiwa na po tayo ng rekado. Yan, bawang, sibuyas, luya lang yung ating lalagay. At yung palang kamote napakarami. Ano, medyo malabo. Ayun si Sayon, kausap natin habang naghihiwa. Siya ang ating audience. Hiwa tayo ng luya. Sa trabaho ko pala, okay na po yung trabaho ko. At alam na natin yung mga gagawin doon. At minsan may nakakalimutan. So, hindi naman natin pwedeng lahat-lahat alam lahat.
Kaya may supervisor saka mga kasama. Ano sa tanong-tanong lang pag ano natin nalimutan. Isang taon na rin po pala ako. Nakadalawang birthday na rito. Kaya medyo ano, nalapit-lapit na yung contract. At namimiss ko nang umuwi sa Pilipinas. Yan. Yung iba ay gusto nang magtagal dito pero ako po gusto umuwi sa Pinas. Nakaipon lang tayo ng pang simula. Kahit kunti, kahit ano yan. Ang pinaka-goal ko rito kaya sa Taiwan, pang medical nisa yun. At tama-tama yan pagdating ko sa Pinas, 3 years, okay na po yan. Mayroon tayong konting dala. So bahala si Lord, papalaguin kung anong sinimulan natin. Nahiwa ko na po ito. Ito ng mushroom. Okay natin. Na mushroom po, ito po yung makunat. Kaya natagal ko po yung ano nito. Yan, itong puno. Yan o. Yan, nabuhay ko na po yung gasol. Yung shilin. Tayo po yung mag-isa. Ang gagawin natin ay gigisahin naman natin siya sa kamote. Kasi sayang kung adobohin natin eh. Namiss pala natin yung may kunting sabaw nito. Kasi kung adobohin ito, ano po siya? Parang hindi bagay kasi medyo matinik-tinik siya. Kaya sabaw talaga dito. Ang sabaw na konti. Gisa tayo ng luya. Luya. Yan, pagsabay natin po ang bawang at sibuyas. Lagyan po natin paminta. Lagyan po natin ng patis. May tugtog po sa kabila. Kaya ano tayo? Diba? Naugasan po natin itong mushroom at ating gisa na. Gisa po natin. So, igisa na po natin ito. Gusto ko po niya ginigisa. Pero mabilis lang po yung maluto. Isa na po natin yung isda. Namiss natin kasi may sabaw nito eh. Style parang ano po siya, stir fry lang yung pagkaluto natin sa ano. Hindi natin tatamihan ng tubig. Lagyan na po natin ng tubig. Lagyan po natin ng patis kasi kanina kunti yung nilagay kong patis. Tapos lagyan po natin ng sinigang. Kasi pag ganito po salmon, masarap po siya lagyan ng mga asim-asim. Pero yung hindi masyadong maasim. Habang nagluluto po tayo dito, habang hinihintay natin kumulo. Pag kumulo po yan ng mga isang kulo, lalagay po natin itong kamote. At habang nagluluto tayo dyan, naghihintay kumulo. Hugasan natin itong kinain ng kaninang umaga. Kasi pag umaga po, lagi kaming rush pag napasok. Kaya hindi kami nahugasan yung aming kinainan. Hugasan ko lang po. Yan, nagkulo na po itong ating hinihintay na salmon. Ayan. Bubula-bula siya. Mushroom po itong nasa ibabaw. At lalagyan na po natin itong kamote. Kunti lang aking kasi mahirap din ito. Pangit kasi ito pag yung kinabukasan na. Yun. Kulong-kulo na po. At tikman natin. Yan. Kaiba po yan. Hindi ngayon tilapia. Kulay orange na isda. Ano po? Kulay orange siya. Ulo yan eh. Saan yung ulo na? Ano po? Yan. Salmon po ngayon ang ating putahe. At tikman natin. Love you. Napakasarap po. Luto na po ito. Nakain po tayo. Patayin ko na po. Ito na po yan. Nakangiti po ako kasi ang tagal ko pong hindi tikman tong salmon. Sa Pilipinas kasi mahilig kami nito. Nung lalo nang buntis ang asawa ko. Saka yung pampano. Yung pampano hindi ko natitikan pa rito. Itlog dito nakikita pala rito. Pang breakfast po yan. Ayan po yung ating salmon. May ulo. So maglagay po ako ulit sa kabong. Yan. Lagay tayong pisngi. Yan. Tira natin si Paparayat. Hindi naman natin mauubos to. At baka bukas siya makakain o kaya mamaya pagdating niya. Ayan. So marami po siyang ano rito, mushroom. Sarap po yan. Kasi yung sabaw niya, nagsabaw ng kusa yung kamote. Kaya pag po kayo magsasabaw ng ganito, kunti lang. Gusto ko talaga sa mga sigang-sigang yung hindi umaapaw yung sabaw. Pag maraming pamilya, okay lang po yan. Pero pag ganitong ano, kayo-kayo lang. So,
kuntian nyo na sa baho para lasang-lasa yung laman. Ayan po. Yan, ang oras po ngayon 8:15. Medyo ginabi tayo. So bago po tayo kumain, pray tayo. Father God in heaven, the Lord of Jesus Christ, Lord, maraming salamat Panginoon sa maghapon na ginawa mo sa aming trabaho, sa aking mga pinuntahan. Ingatan mo ako. Salamat sa buhay, sa kalakasan, sa pag-ibig na naranasan ko lagi. Salamat din po sa pag-ingat mo sa aking pamilya sa Pilipinas at nasaan man sila, patuloy yung pinagpapala. Ganoon din sa aking mga viewers na patuloy na andyan, pagpalaan mo sila lagi sa kanilang mga ginagawa at saan man sila pumunta. Lord, salamat sa pagkain ito. Magsisilbing kalakasan sa akin this hour of prayer. In Jesus' name, Amen. So, kain po tayo. Parang malabo po yung aking camera. Ayan, tikman natin yung salmon. Ayan. Sarap po. May kaunting asim. Oops. Talon pa. Mayaman po ang salmon sa omega 3, kaya napakamahal nito. Kung kayo po ay yung gusto nyo talagang puro laman, medyo pricey nga siya. Pero yung mga ganto-ganto, yung mayroong ulo, may laman-laman sa batok, medyo mura-mura po. Yan, unang subo po para sa inyo. Yan. Sarap. Mga ito salmon. May tinik kasi yung batok niya. Ganyan o. Kabisado ko na yan kasi lagi kami salmon dati. Sarap. Kahit po sa Saudi Arabia dati libre lang to sa Carrefour tawag diba, o kaya Hyper Panda. Pero nung dumami na yung Pinoy na nakuha ng ganon, prenesyuhan na po nila, nilagyan nila ng bayad na, nakapak na rin siya ng maganda. Pero marami pa rin, magkano 10 real, nasa magkano 10 real, mura lang, napakarami kasi sa 7 tao. 10 times 15 kasi ang 1 real 15 ano na ito ngayon, 16 na. Nagmerienda lang po ako sa night market kasi ang balak ko talagang kainin itong salmon kasi matagal ko na hindi natitikman talaga. Kung may pera naman po ako at makakabili, hindi sa pagtitipid kasi may trabaho na po kami rito, kaya yung ginagawa po namin hindi pagpapaawa. So huwag niyo po masyadong isipin na kinakapos. May trabaho po lahat dito, lahat ng tao. Nasa kanya-kanya lang kung paano magbabudget, kung paano ipapadala sa Pilipinas. Minimum po ang sahod dito, kaya hindi po siya maliit, hindi kaya yung sa mga yung kasabing kaawa naman, hindi po, huwag po kayo maawa sa amin na humanga lang po kayo kasi may diskarte kami, kasi may sahod naman po kami, minimum. Masarap dun tong adobo, kaso mayroong time na yung adobo sa salmon pag hindi na fresh, malansa. Ito hindi malansa kasi fresh pa. Marami pong nagmi-message sa akin, sabi pa paano daw ako pag mag-isa na lang dito. So hindi po ako baguhan na OFW at ang basang ito sa Taiwan ay open country. So mas mahirap pa po kung mag-isa sa Saudi Arabia. Kasi siya Arab, kumbaga pagbaguhan ka ron, pasabihin mo parang nasa dead land ka, mga patay na mga patay na tao. Kasi doon po talaga parang disyerto talaga siya. Una dating mo ron, makikita mo lang itim sa puti. Yung mga lalaki ron nakasuot ng puti, na buo po, isang buong puti. Tapos yung mga babae nakaabaya. At nung dating ko dati doon, bawal mong titigan ang babaeng Saudi. Dati, dahil mutawa. Kahit babaeng mutawa, mayroon din sa airport. Bawal ka makipag-usap sa babae. Hahanapan ka agad ng waraga, papel. Ganyan dati katindi ang Saudi Arabia dating ko, 2009. Tapos pag inabutan kami sa balad ng yung balad po, pasyalan ng Pilipino sa mga bilihan. Pag inabutan kami ng sala, nasa labas, may dala po ng mga pamalo yung mutawa. Yung mutawa po ay parang pare sa kanila, sa mga Muslim. Mahaba yung bigutin nila, tapos mahaba yung damit na hanggang na talampak. Hindi naman hanggang talampakan. Kasi haba ito yung paa, abot dito sa unang ng binti. Ganun yung mga mutawa. Pero pag yung mga Muslim lang na hanggang sakong yung damit nila puti. Pag naabutan kami sa labas noon, may dala silang pamalo, papaluin kayo, papasukin. Ganun kalulupit dati.
may kasama lagi sa hulihan ng pulis, kukunin yung ikama mo. Kahit Christian dati, hindi sila nakakaano. Pero nung unti-unti nabubuksan yung isip hanggang sa nawalan na po ng power yung mutawa ron. Mas nang ibabaw yung power ng pulis. Hindi sa nawalan, kumbaga kumunti yung power niya. Mas nang ibabaw yung batas ng mga pulis. Salamat kay Bin Salman, yung bago, yung bata, na anak ng hari. Nag-aral siya sa Amerika. Tapos kumbaga na-adapt niya yung open-minded ng American na humanity. So may takot sa Diyos pero makatao. Ganun. Hindi kumbaga yung parang discrimination din sa religion, kumbaga na nila, naunawaan na hindi lang sila basta Muslim. Yung nasa Saudi Arabia may mga Christian, Hindu. So inuunawa nila. Sarap. At yun po, sabi nga nung iba, paano daw ako pag mag-isa na dito. So hindi po ako baguhan o OFW. Dito po open country, at may trabaho. So yung pong vlogging, hindi po yan yung buong buhay sa akin. Part lang po siya ng extra income. Kung mawala yung vlogging, buhay pa rin ako. Kung mawala yung trabaho, buhay pa rin ako. Without Christ, I am nothing. Yan. Yung mga ganto-ganto vlogging, ano lang yan. Ang pera ay ano lang, hindi pang habang buhay. Minsan may hanggang kamatayan dala mo, pero hindi mo madadala hanggang habang buhay. Kaya okay lang po ako dito kahit mag-isa. At marami na rin akong karanasan. Sarap. Kasi dito po sa Taiwan, busy po sila sa trabaho. Wala kang masyadong papakasamahan dito. Hindi katulad nung pinanggalingan ko po, Saudi Arabia. Ang company namin dati, Almajal. So sa nakakilala po sa Almajal, napakalaking company po yan. Pilipino kami sa isang room dati. 21 kami doon. Isang room. Malaki yun. Iba-ibang pinanggalingan. Iba-ibang lugar. Ilocano, may taga Mindanao, may Muslim. Kumbaga talagang doon ka yung pasensya, yung iyong isipan doon hahasain na kung paano ka makisama. Ganun. Ay dito sa amin isa-isa, ako lang. Kami lang. Kaya madali lang dito. Kumbaga tulad ko pa na madami akong nakasama po sa Saudi Arabia. Alam ko na po kung paano unawain lahat para walang gulo. Kasi ang purpose ko lang talaga dito, humakot ng pera. Humakot ng pera sa Taiwan at umuwi sa Pilipinas. Makagawa na nyo naman po yan ng ibang minsan hindi tayo seryoso. May kaunti tayong joke. Pero totoo po yan, nung interview sa akin sa Cheesecake Factory, sabi sa akin nung sabi sa akin nung nag-interview, paano kung mayroong isang tao na may problema sa buhay, tapos nakasama mo sa room, tapos napagbalingan ka. Sabi ko, bayaan ko po siya, pasensya lang sobra-sobra. Ang pinaka-purpose ko po sa trabaho sa ibang bansa, magkaroon ng pera. Tawa sa akin yung you're good, sabi niya. Magpansin niyo persistence, kailangan ako humble. Ganun, dilipas din lahat daw. Sa tao naman po, nasa yan, pag yung masama ang timpla ng isang tao, palpasin mo, huwag mong imikan. Kaya pasensya mo lang. Sa ibang araw, pag okay yung mood niya, saka wala mang mawala sa'yo kung magpipigil sa sarili. Kasi isa po yan sa katangian sa fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit, yung self-control. Yun ang bihira pong bihira po ang nakakaranas ng ganun. Karamihan nawala ng self-control. Alipasin mo lang, bayaan mo lang. Kasi iba yan ang sisira sa atin pupunta lang dito kasi para pupunta lang ang magnanakaw para manira, mangwasak at pumatay. So pero kung kay Lord ka, alam mo yung gagawin mo. Buhay na walang hanggan, dala ng Diyos kaya alis ka na sa ganyan kasi walang babasagin sa kanila tulad ng mukha namin, di ba? Pag makikipagsantukan sa ganyan, lugi kami.
Joke lang po. Pinakamahalaga talaga, no? Self-control. Patience. Yan. Kasi karamihan may problema sa pamilya sa Pilipinas, sa ibang bansa. So, hindi nila makontrol yung sarili nila. Kaya tayo na lang po yung mag-a-adjust. Yan po yung sagot ko sa mga sa tatanong nila kung paano ako dito sa Taiwan. Mag-isa. Kasama ko si Lord. Hindi ako mag-isa. Kayang-kaya ka po dito. Kasi sa Saudi Arabia nga kung talagang ano po ang hanap nyo, yung hahamonin yung sarili nyo sa hirap na kumbaga sa unang bansa, Saudi Arabia kayo pumunta. Doon ka parang mababagot sa una na bawal lumabas, walang kama. Pag lumabas ka, kahit lalaki ka, pwede kang rapin ng mga ibang lahi. Saudi, Pakistan. Kasi ganun sila katindi sa mga babae. Kasi Muslim country. Puso ang dadalhin lang sa disyerto. Ganun. Ilang beses namin naranasan yun. Maglakad ka lang dyan paggabi, titigilan ka ng sasakyan. Papasok ka sa sasakyan pag mag-isa ka, kahit dalawa kayo. So ganun po katindi sa kung gusto niyo po ng ng hirap na maranasan pag mag-iisa. Saudi Arabia, kahit may kasama kayo. Walang panuoran. Bawal po doon yung mga porn site. Walang mga doon. Sa cellphone mo, bawal. Tapos yung mga messenger yata, kung inactive na nila. Kasi pinagbabawal dati, mga sa airport. Checkin ang mga cellphone nyo pagdating. Bawal yung may mga picture kayong nude. Kaya po yun ang okay lang ako dito. Open country po ito, parang Pinas lang. May trabaho, may pagkain. Ang masama lang, wala kang trabaho. Kahit sa Saudi Arabia nga, nawalan akong trabaho. Hindi ako pinabayaan ni Lord. Ito pa. Okay po, salamat po at maubos ko na po. Kaan lang po ako. Napakasarap po rito. Grabe. Na itong pinawin. Yan, brief po. Sa akin po yan. Ito po yung mga nakuha natin sa dumpster. Yan, may bago pa. Mga jadura. Ito naman yung sa mga pambabae. Yan, dress. Ito po yung mga boxer short, mga Under Armour, mga Nike, Adidas. Mga Spider-Man, Adidas, yan. Napinaw ko na po itong damit. Tupiin ko po muna bago magluto. Ito po yung mga pinanguha namin ni Bron nung nakaraan. Mga tumatago ito mga shirt na pan-jogging. Mga pang sports. Maganda pala lalo pag nalabhan. Tupiin ko po at ko na, ang problema ko saan nilalagay na. Siguro bubuksan ko na yung box ko. Tapos nilalagay na unti-unti. Pero marami pa akong mga damit na hindi po nalalaban. Mga dumpster natin. At abangan nyo po yung pagpapadala namin sa Pilipinas. At ang magpapadala lang siguro doon pamilya namin sa mga subscriber natin na mapipili. Pero hindi po lahat kaya. Makatulong po tayo sa mapalad na mapipili. Po, mga Under Armour. Hindi na po bibilhin. Kumaga arte-arte pa po sa mga gantong gamit na gusto bili lagi. Panigit po. Walang mangyayari po sa sayang din yung pera. Okay lang pag binabinata pa. Pero pag yung yung may mga pinagagastusan na, tapos mga sinusuportahan. So, practical na po yung buhay. Kasi hindi habang buhay malakas. Kailangan talaga kung makakatipid tulad dito kaso mga original po naman siya, labahan nyo lang tapos patayin yung bacteria kung may bacteria man, okay na, suot na. So hindi po tayo masilan sa mga bagay-bagay na gamit kasi naranasan ko sa Saudi Arabia ng buhay binata yun, pwede pa laging mga Nike, Giordano, gastos. Minsan isang buwan ko na sahod nagpadala lang sa Pinas yung lahat, saktuhan na pang allowance saka pambili ng mga pamporma. Pero pag may pamilya na po, iba na. Mahalaga na po yung pera. So mararanasan po yan at maunawaan po ng mga kabataan na magtatrabaho. Mga wala pang trabaho, hindi pa po yan kumbaga hindi pa nila alam kung paano kitain kung gaano kahalaga yung pera. Pero pag naranasan na pong magtrabaho, lalo sa Pinas, so napakahalaga po ng pera. Kaya po napaka-responsable ng mga OFW na nakapokus sa pagtitipid. Yung nakapokus sa pamilya. Bibihira po yun o mas lamang po yung mga pokus sa mga
pamilyang dalawa o kalukuhan. So, mahanga po ako sa mga OFW na nakakapokus sa pamilya. Ito lang po ito. Tulad nito, Levi's. So, nagtingin po kami sa Levi's dun, pantalon. Hindi bumababa ng 2,000 20 o nasa 4,000. Ayan, sa dumpster lang. Tsaga ka lang. Hindi na po pala siya 501. 502 na yata. Yung nakita namin dun. Ayan, 100% cotton. 98% cotton.